Sigaw ng netizen, ibalik sa kulungan itong si Senator Bong Revilla Jr. Grabe, ano? Talagang itong si Bong Revilla Jr. aka alias Pogi ay nakalabas na naman ng piitan sa 1 million bail sa kanyang dinambong dito sa ating mahal na inambayan na 92.8 million sa sinasabing ghost project sa Pandi, Bulacan. Nagkamali dito ang Office of Ombudsman. Dapat ang kinaso rito plunder para non-bailable. Sinasabing ang kanilang pinail dito yung malversation and graft lang na bailable pa. Di ba sa ating kasalukuyang batas, pagka 50 million pesos above ay non-bailable na. Pero itong si alias Pogi ay 92.8 million pesos malversation lang. Nagkaroon tuloy ng technicalities Kaya ito siguro nga sinasabi ng Sandigan Bayan Trade Division na maaari nga siyang makalabas dahil nga malversation lahat, available ito. Grabe, ano, itong kumpirmadong ninakaw sa ating mahal na inang bayan sa pamamagitan ng ating tax na binabayad buwan-buwan ng ating mga kababayang Pilipino, itong si Bong Revilla. Labas-pasok na rin to sa kulungan dahil noong 2012 kinasuhan din ito ng plunder sa Port Valley scam naman, nakalabas pa't naging senador pa muli. Sigurado ako tatakbo to sa 2028 ba? Baka manalo na naman itong senador, pero dapat talaga, wag na natin itong iboto. Grabe, alam naman natin na talagang itong tao na to di ko alam, ang takaw sa salapi, ang takaw sa pera Yan, nakakalungkot lang dito sa ating mahal na inang bayan. Ang ganyang klase ng politiko labas-pasok sa loob ng pitan pero nananalo pa rin pag tumatakbo sa eleksyon Dapat talaga isampa sa Korte Suprema itong sinasabing kaso na at iakyat din sa pamamagitan ng malversation to plunder para hindi ito makalabas Talagang nasanay na ito kung anong gagawin sa kanyang pagnanakaw dito sa ating mahal na inang bayan. Talagang grabe na to mga politiko na namumuno sa atin. Wala na yatang matino sa kanila dahil talagang lahat talaga mga sinasabing mandarambong at magnanakaw sa kaban ng bayan. Tapos ang nangyayari pa, magagaling ang kinuko abogado nito, kayang balaktarin ng batas Talagang dito lang yata sa ating mahal na inang bayan na alam ng buong Pilipinas, ng ating mga kababayan Pilipino na ito'y sinasabing confirm na nangdambong nga sa pera ng ating bayan na wala ngang naitayong infrastruktura sa Pandi, Bulacan nung chinek nga ng DPWH. Kaya nga ang nangyari dito talaga dinala sa sabitan, kaya lang nagkamali talaga. Dapat hindi malversation, dapat plunder dahil 92.8 million pesos Nakakalungkot lang, sana matuto na tayo sa darating na halalan sa 2028. Pumili tayo ng karapat-dapat na uupo para sa ating mamumuno na sinasabing para sa kapakanan ng ating mga mamamayang Pilipino. Lalo na si Juan Pasangcus talaga hindi na alam kung saan kukunin ang kanilang ihahapag sa kanilang hapagkainan. Pero to si Bong Revilla, hayahay lang to, namamayagpag na talagang alam niya ang kanyang gagawin Grabe, talagang pag ito naupo pa sa Senado, ewan ko na lang kung ano mangyayari dito sa ating mahal na inang bayan. Sana matuto na tayo sa mga ganitong klase ng mga politiko na ating ibinoboto. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.